Masayang-masaya si Gia Morado de Guzman sa nakita niyang improvement kay Kyle Negrito habang nasa Japan siya playing as an import. Pero alam niyo ba na minsan ang ayaw ni Gia na mapabilang sa creamline si Negrito? Bakit kaya? Ang pagpuno sa mga naiwang functions ng isang superstar setter tulad ni Gia de Guzman ay hindi madaling gawain. Ngunit tinanggap ni Kyle Negrito ang hamon na iyon at nagampanan ng mabuti. Habang tinulungan niya ang Creamline Cool Smashers na kumpletuhin ang isa pang sweep sa Second All-Filipino Conference noong nakaraang taon para sa ikapitong titulo sa PVL. Walang mas proud pa kay Kyle kaysa sa kanyang ate na si Gia na palagi niyang hinihinga ng tulong sa season. Sobrang proud ako kay Kyle. I know how hard she worked for that. Pahayag ni Gia. Inamin ni De Guzman na naglalaro para sa Denso Eri B sa Japan na noong una ay ayaw niyang sumali sa kupunan si Negrito noong 2019. Ngunit ang dahilan niya ay mas lalo mong mamahalin si Gia. Back when Creamline was thinking of recruiting Kyle way before the pandemic, I did not want her on the team not because I didn't like her. She's an amazing person, but because I respected and admired her as one of the high caliber setters in the country. She can help raise the level of volleyball in the country by setting as a starter in another team in PVL. And she knows this. I shared this with her. But I'm glad she went to Creamline because I also get my fair share of advice and confidence boost from her. Ngayon, bilang main playmaker para sa Creamline, napatunayan ni Negrito na isa nga siya sa mga nangungunang setter sa bansa. Sa patuloy na pagsuporta ni Gia sa bawat hakbang niya, ang langit ang limitasyon para kay Kyle. Maaaring Best Setter Award sa mga darating na PVL conferences. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagiging honest ni Gia at talagang nakita niya ang malaking potensyal ni Negrito bilang setter. Napakaswerte naman talaga ng Creamline na may tandem sila ng setter na both ay high caliber.